Sa aming mga magulang at mga kapatid, minsan pa po kaming mga Kristiyanong naliwanagan sa salita ng Diyos ay nag-aanyaya upang samahan sa ating pag-aaral sa banal na aklat. Tayo po'y manalangin. Ama, minsan pa po kami lumalapit sa inyong harapan. Sana, Panginoon Diyos, kung paano po nang nakita mo ang bawat isa sa amin, kami nagpakababa, ikaw po'y nagpakilala sa amin. Ganyan mo po sanang makikitang kababaan para kami ay inyong turuan. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, Amen. Narito po ang ating kapatid. Kami nga po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos, kaya nakita po namin ang dalisay na Kristyanismo. Sa English po, tinatawag itong pure Christianity. At kagaya po ng madalas ninyong marinig sa amin, na talagang bago nagpakilala sa amin ng Panginoong Jesucristo, ay kinakailangang makita muna niya na kami nagpapakababa sa kanyang harapan. Kaya nakilala po namin kung sino siya, at amin din pong nakilala kung sino ang Amang Diyos at kung ano ang kanyang pangalan. Dahil sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa 1:8-19, kapag ako ay inyong nakilala, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. At nakita rin po namin na ang mga salita ng Diyos na ating binabasa sa banal na aklat, ito pala yung mga talinhaga. Kagaya ng kanyang ipinahayag sa Mateo 13:35 at sa awit 78:2. Para po ito ay maaaring maunawaan ng tao, kinakailangan muna palang ipaliwanag mismo ng Diyos sa tao, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa Marcos 4:34. At isa pa pong kapahayagang natanggap namin sa Panginoon, na sino mang taong nagpapakababa sa kanyang harapan, siya pala ay magkakaroon ng dalawang buhay. Ang isa riyan ay ang spiritual na buhay, na kung saan ang lubusang pagdedepende sa Amang Diyos, sa kanyang mga salita, paghingi sa kanyang habag, paghihintay sa kanyang pagpapaliwanag para maunawaan ang kanyang mga salita. Ang isa naman po ay ang physical na buhay, kung saan hindi naman pala dapat magdepende sa Amang Diyos. Hindi dapat hilingin sa kanya yung kinakailangang material sa iyong physical na buhay. Kaya ito po ay nakita naming pinatotohanan ng ating Panginoong Jesucristo, nang siya ay mabuhay dito sa lupa. Wala po tayong mababasang humingi siya ng material na bagay sa kanyang Amang Diyos, kundi lahat ng kanyang pangangailangan niya, ito'y tinugunan niya sa pamagitan ng paghahanap buhay bilang isang karpintero. At ito po ay nakita rin nating makatotohanan sa naging buhay ni Pablo. Atin pong mababasa sa isinulat ni Pablo, ang sabi niya, gayahin ninyo ako kung paano ko tinularan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kay Pablo po, wala rin tayong mababasang siya'y humingi ng pagkain pisikal o material na bagay sa Amang Diyos para matugunan yung kanyang mga pangangailangan yan. Siya'y nagtrabaho rin bilang tagagawa ng tolda. At isa pa pong patotoo ni Pablo, na dapat talagang magtrabaho ang isang tunay na anak ng Diyos para matugunan yung kanyang mga material na pangangailangan. Ito po ay isinulat niya sa 2 Thessalonians 3:10. Ang sabi po niya, huwag ninyong pakainin yung hindi nagtatrabaho. Kaya kami pong umaangkin ng mga tunay na Kristiyano sa ating panahon kung paano ang ginawa ni Pablo,
Ganyan din po namin tinutularan ng Panginoong Hesukristo bilang isang modelo. Sa loob po ng isang linggo kami nagtatrabaho rin para matugunan yung aming mga pangangailangan sa aming pisikal na buhay. Ito naman pong programa natin sa radyo, ito ang isang halimbawa na kung paano sa spiritual na buhay, sa mga salita ng Diyos, hindi po kami nagdidepende sa mga tao, kundi hinihingi talaga sa Diyos kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Kaya kayo po ang makakapagpatunay na dito sa ating programa ay walang paliwanag namin o sariling paliwanag, kundi kami po ay naghihintay lamang sa Diyos. Kaya patuloy po ang aming pasasalamat sa Panginoon dahil nalalaman po namin na tuwing tayo ay nagkakasama-sama, tuwing tayo nagkakausap-usap sa oras na ganito, alam naming siya ang may kagustuhan para tayo ay mag-aral at makapagtanong sa Kanya kung ano ang ibig sabihin ng Kanyang mga salita. Tayo po ngayon ay tatalakay na naman ng isang kahilingan. Ito po ay itinek sa amin. Ganito po ang kanyang pagkakapadala. I'm a Catholic and regularly listen to your program. What can you say to our prayer rally for the benefit of the country? Kapatid, itong itinanong sa atin, kung halimbawa kaya, ito'y naitanong noong panahong hindi pa tayo nagpakababa sa Diyos. Ano ang mari nating itugon dito sa kanyang katanungan? Ako po ay nasa kolehiyo pa at nag-aaral sa isang katolikong paaralan. Ang namamahala ay mga madre. Ganun na din po ang panahon noon, magulo na din po. May mga prayer rally din po nung panahon din namin yon. Dahil po ang turo sa amin bilang mga katoliko, ang mga church leaders bilang representatives ng mga unang apostol, sila po ang nagbibigay direksyon sa mga tao. Sa madaling salita po, katulad po ni Cardinal Sin nung sa original People Power, napapag-aralan po natin sa history na siya po ang leading Catholic Cardinal na sinundan ng halos lahat po ng tao. Kaya nung pong kami, kung ano po ang utos ng mga pare, na inutos din po ng mas mataas sa kanila, yung mga arsobispo, obispo, sila po ang sinusundan namin. Kaya pag ini-encourage po yung mga estudyante na sumama sa mga prayer rally, ito po ay pagpapakita ng pananampalataya sa Diyos at pagkakaisa ng mga Katoliko, dahil ang paniwala po namin, kami ay nananalangin sa ating Panginoon upang ialis ang masamang elemento sa mga politiko. Kaya makikita po natin, wala pong pinagkaiba ngayon. Kung ano po yung binibigay na direksyon ng mga church leaders, yun po halos ang sinusundan ng mga Katoliko. Kaya di din po natin may kakaila yung unang people power, dahil po sa pagkakaisa ng mga Katoliko sa pananalangin sa ating Panginoon, ay naitumba ang diktador na si Marcos. Ang mga tao ngayon, pag may nakikita ngang hindi mabuti na ginagawa ng ating mga political leaders, ang ating religious belief ay kasama din pong nakikipag-participate kung paano natin maiaalis itong masamang elemento sa politika po natin. Gaya po ng naunang people power, nasaksiyan din po natin ang pangalawa. At dilingid po sa ating lahat na itumba rin ng prayer rally ang isang leader na sinasabi po nating punong-puno po ng katiwalian. Kaya ngayon po, meron na naman pong nakita sa isang politiko ngayon, kaya umiiral na naman po ang ito pong pagkakaisa ng mga Katoliko para maitumba na naman ang rehimen ito. Magandang tanghali po. Ako naman po ay nakasama ko ang mga Pentecostal Charismatic. Sa
pananalangin po, hindi kami pwedeng makisama sa mga Katoliko dahil sila po ay hindi tinatanggap lahat ang salita ng Diyos. Kami, buong salita ng Diyos, tinatanggap namin. Pero dito po sa tanong ng nag-text sa amin ngayon nang hindi ko pa kilala ang Panginoon, kung ano po ang ninanais ng mga Katoliko, ganyan din po ang ninanais ng aming mga tagapagturo. Gusto nila kapayapaan. Ang sabi nga, tayo ngayon ay anak ng Diyos, kapayapaan ang gusto natin. Kaya, noon po nakita namin ang unang ginawa ng mga tao upang mapaalis ang masamang gobyerno. At pangalawa, ganyan din, sabi ng aming tagapagturo. Tama yan, sabi niya, dahil tayo'y linoloko. Hindi ayon sa Diyos ang ginagawa nila. Kaya, yung pong mga taong yan, naitaboy din ang masamang gumugobyerno sa ating bansa. Gaya po ngayon, kung tanungin mo po ang mga Pentecostal, tanungin mo sila, sangayon ba kayo sa mga nangyayari ngayon? Sigurado pong sasabihin nila, oo, dahil lalong masama ngayon ang gobyerno. Kung noon, konti-konti ang ginagawa. Ngayon, punong-puno, ang daming katiwalian ang kanilang ginagawa. Yun po ang maririnig ninyo sa mga Pentecostal o sa ibang mga sektang nakatayo po ngayon sa ating bansa. Magandang tanghali po. Ako po noon ay kasama ng mga oneness at meron na rin pong mga ganitong mga pangyayari. May mga rally na rin mga nangyayari noon. Subalit ang amin pong tagapagturo ay hindi kami ina-advise na sumama sa mga rally. Sa halip, kami po ay nananalangin sa aming mga prayer warrior, sa aming mga prayer meeting. Idinadalangin po namin ang ating bansa at ang lahat ng namumuno sa ating bansa na nawa, bigyan sila ng conviction ng ating Panginoon upang sila ay magbago na. Tama po, ang lahat ng mga Pilipino, maging noon hanggang ngayon, wala silang ibang minimithi kung di ang magkaroon ng kapayapaan ng ating bansa upang mapawi lalo na ang kahirapan. Kaya kami po noon talagang sincere kami sa aming mga mananalangin. Kami po ay talagang nagsasakripisyo sa aming paghingi ng tulong sa Panginoon. Meron pong pagkakataon kami na magdamag sa pananalangin yung overnight prayer. Naniniwala po kami na kami ay diringgin ng Panginoon. Subalit kung hindi man nangyayari, ang sabi nga ng aming tagapagturo, hindi nagkaroon ng kapayapaan, ang sabi niya, siguro hindi pa napapanahon na bigay yun. Baka marami pang ibig mangyari ang Panginoon na gusto niya ang mga taong masama ay magsisi muna bago ipagkalob yung panalangin namin. Narinig po natin ng mga kapatid at siguro kung tatanungin natin ang lahat ng tao dito sa Pilipinas, wala yata magsasabing hindi sila naniniwala sa prayer rally. Dahil napakaliwanag pong nababasa sa 2 Chronicle 7:14 na sinasabi doon na hindi matitiis ng Diyos ang mga taong nakikita niyang tinatawag siya, lalo na sila ay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan o sila ay nagpapakababa. 2 Kronika 7:14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpapakumbaba, dumalangin at hanapin ang aking mukha at tatalikuran ang aking masamang mga lakad, akin nga didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Kaya sino pong taong magsasabing hindi tunay ang prayer rally? O sinong taong magsasalitang hindi siya naniniwala sa prayer rally? Kaya lahat po yan sasabihin, tama lang ang prayer rally dahil pakikinggan yan ng Diyos. Pero kung kami naman po ang inyong tatanungin sa kalagayan namin ngayon, dahil inaangkin naming nakita namin ang katotohanan, wala po kaming po pwedeng isagot sa inyo, kundi hihintayin namin ang kapahayagan ng Diyos
kung ano ba ang plano ng Diyos sa tao dahil ito ay kanyang nilalang at minamahal pa niya. Marahil po merong magsasalita sa mga nakakarinig, bakit ganyan naman kayo? Napakalayo ng sagot ninyo dun sa itinatanong sa inyo. Huwag po nating kalilimutan na ang Panginoong Hesukristo kapag mayroong nagtanong sa Kanya, hindi rin po siya sumasagot ng diretso o ibinibigay yung eksaktong sagot doon sa tanong. Pero bagamat gano'n ang pamamaraan niya ng pagtugon doon sa katanungan, hindi po natin hindi nila pwedeng hadlangan o pasubalian. At yung mga nagpapakababa ay sumusunod sa Kanya. Pero yung hindi nagpapakababa, nagagalit naman sa Kanya. Ito po nung ako ay Katoliko, hindi ko po narinig na ipinangaral ng aking mga mangangaral. Pero nang ako'y magpakababa naman sa harapan ng Diyos, nahayag po sa akin kung bakit nilalang nga ng Diyos ang tao. Sa umpisa po pala, ang Diyos ay nag-iisa. Ito po ang patotoo. Pakinggan po natin ang Diyos sa Nehemias 9:6 at sa Isaias 44:24. Isaias 44:24. Ganito ang sabi ng Panginoon ng iyong manunubos at niyang nag-anyo sa iyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay, na naglaladlad na mag-isa ng langit, na naglalatag ng lupa. Nehemias 9:6. Ikaw ang Panginoon, ikaw lamang, ikaw ang lumikha ng langit, ng mga langit, pati ng lahat ng natatanaw roon, ng lupa at ng lahat ng bagay na nangaroon. Sa English po, yung Isaiah 44 verse 24. Thus saith the Lord, thy Redeemer, and he that formed thee from the womb. I am the Lord that maketh all things, that stretch forth the heaven alone, that spreadeth abroad the earth by myself. Dito po sa Nehemiah 9:6, Thou, even thou, art Lord alone. Thou hast made heaven, the heaven of heavens, with all their hosts, the earth and all things that are therein. Narinig po natin ang sinabi ng Diyos. Nag-iisa lang siya. Kung nag-iisa po ang Diyos, ibig sabihin wala siyang kaharian dahil wala siyang pinaghaharian o nasasakupan dahil mag-isa nga lang siya. At nakasulat po sa banal na aklat kung ano ang tinataglay ng ating Panginoon. Kaluwalhatian, kapangyarihan, at kaligayahan. Kaya ito po mga katangian niyang ito, paano niya ito may babahagi kung nag-iisa lamang siya. Kaya doon po niya nilalang ang tao para meron siyang may bahaginan doon sa kanyang nadaramang kasiyahan, kaluwalhatian at kapangyarihan. Kaya alam na po natin na nilalang nga niya ang tao ayon sa kanyang wangis. Pero hindi maubos maisip ng tao kung bakit magiging kawangis ng Diyos ang tao, gayong ang Diyos ay espiritu at ang tao ay physical being. Pero ang tinutukoy pala ng Diyos na kawangis ng tao, ang Diyos. Ito po pala ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo ayon sa Kolosas 1:15. Dahil alam naman po ng lahat na ang Panginoong Hesukristo ay physical being. Kaya kung siya ay physical being, kawangis nga niya ang tao na physical being din. Kolosas 1:15. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, na ang tinutukoy dito ang ating Panginoong Hesukristo. At nababasa po natin sa aklat ni Mateo na ang Panginoong Hesukristo ay tinawag na Emmanuel. Ibig sabihin, ang Diyos ay suma sa atin.
Pero wag po nating kakalimutan yung binasa natin kanina sa Nehemia 9:6 at saka sa Isaiah 44:24 na iisa lang ang Diyos. At bilang pong pagdidiin ng Diyos sa katotohanan yan, ay ipinahayag pa niya kay Pablo na ang Diyos ay nahayag sa laman ayon po sa King James Version ng 1 Timothy 3:16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. At dahil po hindi matanggap ng mga tao ang ginawa ng Diyos, dahil likas po kasi sa tao na gamitin niya ang kanyang sariling naunawaan para intindihin ang banal na aklat. Kaya sa mga Biblia po ngayon o mga Biblia ninyo, wag po kayong magtataka, lalong-lalo na po dun sa mga bagong limbag na Biblia. Inalis na po yung salitang God was manifest in the flesh. Hindi na po ninyo mababasa yan. At sa pagkahayag po ng Diyos sa laman, napakaganda pong itanong natin sa Kanya ngayon. Panginoon, bakit po ninyo ginawang kayo ay mahayag sa laman o makita bilang isang tao? At ang sagot po sa atin ng Panginoon, hindi nyo ba nababasa? Noong lalangin ko ang tao at nandoon sa Garden of Eden, kung saan nandoon din ang halaman ng buhay, at maliwanag naman sa inyo na ang halamang yan ay halamang nagbibigay buhay. Pero anong ginawa ng taong nilalang ko? Sinuway ang aking utos. Kaya itinaboy ko sila sa hardin. At sa pagkakataboy nila sa hardin, nahiwalay sa kanila ang halamang nagbibigay buhay. Kaya kung noong nilalang ko sila, sila ay kawangis ko. Pero ngayong sinuway nila ako at nahiwalay sila sa halaman ng buhay, hindi ko na sila kawangis. Huwag ninyong kalilimutan na si Jesucristo ay kawangis ng Diyos at kalarawan niya ang tao. Dahil naisalarawan si Jesucristo bilang isang tupa, kaya nung lalangin ko ang tao ay tupa. Pero nang saway niya ang aking utos at nahiwalay sa kanya ang halaman ng buhay, dahil hindi ko na siya kawangis, hindi na siya tupa, kambing na siya. Kaya mayroon bang magkakaila sa inyo? Dahil wala sa inyo ang halaman ng buhay, kayong lahat ay kambing. Narito ang patotoo ko sa inyo. Roma 3:10-12. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsiliis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Pwede ba ninyong ikailayan? Pero dahil sa pagmamahal ko sa inyo, bagamat sinira ninyo ang aking plano na ako'y magtayo ng aking kaharian, ay ipagpapatuloy ko pa rin ito. Kaya narito ang aking ginawa. Ako ay gumawa ng isang testamento ng kaligtasan, na kung saan ay aking tutuparin sa pamamagitan ng aking kamatayan. Mababasa ninyo yan sa Hebrew 9:16. Hebrew 9:16. Sapagkat kung saan mayroong tipan, doon kinakailangan ng kamatayan ng gumawa niyon. Kaya tatanggapin ba ninyo ngayon kung bakit ako nagkatawang tao? Ako na inyong ama na nag-iisang Diyos. At ngayong nahayag ako sa laman at maaari ko nang tuparin ang aking testamento, sino ang nakakilala sa akin nung ako'y nasa ibabaw ng krus, habang ginagampanan ko ang aking dalawang papel? Hindi ba yun lamang nagpakababa? At kayong nakakarinig, ano ba ang tingin ninyo sa akin nang sabihin kong
Ama ko, patawarin mo po sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At ano rin ba ang tingin ninyo sa akin nang sabihin kong, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi ba yun lang ang nakita ninyo sa akin bilang anak ng Diyos? Tama, dahil ginanap ko ang papel na yan para ipakita ang daan. Kaya nga sinasabi ko sa inyong, ako ang daan. Ito'y para ipakita sa inyo ang isang halimbawa at bilang modelo ninyo na dapat ninyong sundin. Pero sino naman ang nakakilala sa akin nang sabihin kong natupad na? Ano sa palagay ninyo ang aking natupad? Kaya sinabi kong natupad na. Sino ngayon ang tatanggap? Kaya sinabi ko ang salitang natupad na ay dahil natupad na nga ang ginawa kong testamento ng kaligtasan. At sino ang nakakita kung aling papel ang aking ginampanan nang sabihin ko yon? Hindi ba ako ang ama na gumawa ng testamento ng kaligtasan na aking tutuparin sa pamamagitan ng aking kamatayan? Kaya ngayon, natupad na ito. Noon po ang pagkakilala ko sa ating Panginoong Hesukristo, nang siya ay nakapako sa ibabaw ng krus. Anak lamang siya ng Diyos. Kaya nang siya ay mamatay, natupad na ang ipinangako niyang kaligtasan sa akin, na kung ako'y magsisisi sa aking mga kasalanan, maliligtas na ako. At lubos ang aking paniniwala dito sa John 3:16 na talagang ako ay naligtas sa bersikulong ito. Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero sa pahayag po ng Diyos ngayon, yun po pala ay blasphemy against the Holy Spirit, dahil hindi ko man nakilala ang ating Panginoong Hesukristo noon. At tumama po sa akin ang saway ng ating Panginoong Hesukristo sa John 8:19. Bagamat aking inaangkin at ipinapahayag na kilala ko siya, pero misteryoso sa akin ang Ama. John 8:19. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, saan naroroon ang iyong Ama? Sumagot si Jesus, hindi niyo nakikilala ako, ni ang aking Ama. Kung ako inyong makikilala, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Sa mga nagbabasa ng banal na aklat, alam ko pong itong nabasang bersikulong ito ay nabasa ninyo. Pero ito po ba'y binigyan ninyo ng halaga o binaliwala lang ninyo? Sana po ay huwag nating kalilimutan na ang kinakausap ng ating Panginoong Hesukristo sa John chapter 8 ay mga eskriba at pariseo. Alam po natin na si Pablo na noon ay Saulo, isa siyang pariseo. At ganoon din po si Nicodemo, bilang isang tanyag na mangangaral, ay narinig din niya itong saway ng ating Panginoong Hesukristo. At ganoon din po yung eskriba na nagtanong sa ating Panginoong Hesukristo sa Marcos 12:28, ay po pwede ring sa oras na yon ay nakikinig sa ating Panginoong Hesukristo. Lahat po sila ay inaangkin sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo na kanilang sinasamba, pinagsisilbihan at minamahal ang Amang Diyos. Pero pakinggan po natin kung ano ang sinabi sa kanila ng ating Panginoong Hesukristo. Juan 8:54 hanggang 55. Sumagot si Jesus, kung nilwalhati ko ang aking sarili, ang kalwalatian ko ay walang anuman. Ang aking Ama'y siyang lumwalhati sa akin, na tungkol sa kanya'y sinasabi ninyo na siya'y inyong Diyos, at hindi ninyo siya nakilala. Alam po nating lahat na si Nicodemo at yung eskriba sa Marcos 12:28
ay lumapit sa ating Panginoong Hesukristo dahil tinanggap nila yung saway niya. Pero yung maraming mga kasama nila nagalit sa ating Panginoon. Saan po yun ipinakita? Hindi po ba nang hatulan ni Pilato ang ating Panginoong Hesukristo kung ano ang gagawin kay Barabas na isang pusakal na tulisan at magnanakaw? Ano po ang isinigaw nila? Palayain si Barabas. Dahil po ba sa pagmamahal nila kay Barabas o dahil nagagalit sila sa ating Panginoong Hesukristo? Kaya naman nang tanungin silang muli ni Pilato kung ano ang gagawin sa ating Panginoong Hesukristo, sumagot po sila ng buong tinig na sinabing ipako siya sa krus. Iyan po pala ang mararamdamang sakit at galit ng mga taong hindi tatanggapin ang saway ng ating Panginoong Hesukristo, na hindi nila nakikilala ang Diyos na kanilang sinasamba. At maliban po dun sa saway ng ating Panginoon sa John 8:54-55, ito namang saway niya sa John 8:19 na sinasabi niya, kung nakikilala ninyo ko, dapat din ninyong kilala ang aking Ama. Sino po ngayon sa mga nagbabasa ng banal na aklat ang aangkin at aamining hindi nga niya kilala ang ating Panginoong Hesukristo? Pero ang lahat, inaangkin kilala ang ating Panginoon. Pero ano ang masasabi nila sa saway ng ating Panginoong Hesukristo sa John 8:19? Kung talagang kilala nila ang ating Panginoon, nakikilala ba nila ang Ama? Sa mga nakikinig po sa oras na ito, ano po ang nararamdaman ninyo? Tatanggapin niyo po ba yung saway ng ating Panginoong Hesukristo o magagalit kayong katulad ng mga eskriba at mga pariseo? Ako po yung Katolikong nagpatotoo kanina. Dahil po dito sa narinig kong kapahayagan ng Diyos, itong saway ng ating Panginoon. Kung bakit tagal po ng aking pagiging Katoliko, ay ni minsan hindi ko po narinig sa mga pari ito o sa aming mga guro o nagtuturo tungkol sa salita ng Diyos. Kaya yun po, ako po ay seryosong tumatanggap na ako ay may relasyon sa ating Panginoon. Gayun pala'y wala pala. Wala po akong relasyon sa Kanya. Kaya napakasakit po palang ang saway ng ating Panginoon kung hindi po natin tatanggapin ito. Katulad ko po, wala po akong pinagkaiba dun sa mga nagsisisigaw nung tanungin ni Pilato kung ano ang gagawin kay Hesukristo. Nung hindi ko pa narinig itong saway ng ating Panginoon, isa din po pala ako dun sa sumisigaw na ipako sa krus ang ating Panginoon. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon dahil ayon nga po sa Kanya, sa mga napiling mga apostoles, wala pong nakitang kabutihan sa kanila. Kumbaga po mga patapon po ng mundo, tama nga po. Kaya napakalaki pong grasya ang binibigay ng Diyos. Tayo lamang po na gustong sumunod sa Kanya, kung hindi po tayo magpapakababa, kung hindi po magiging mapait at matalim ang Kanyang mga salita, mananatili po nating aangkinin na kilala po natin Siya. Kilala natin po ang ating Panginoong Hesukristo. Bagamat misteryoso ang Ama, wala po pala tayong relasyon. Hindi po tayo pwedeng magdasal. Kaya nga po yung sinasabing prayer, wala man po palang relasyon yun dahil hindi po natin nakilala ang iisang Diyos na nagpahayag bilang isang Ama at saka Siya din ang Ama na nagkatawan tao na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ako po, bilang isang Katoliko, katagalan ng aking pakikinig sa mga mangangaral namin, bakit palagi nila sinasabi na misteryoso ang Ama? Bakit hindi nila pinangangaral yung saway ng ating Panginoon Hesukristo sa
John 8:19 na sinasabi kung nakikilala ninyo ako, makikilala din ninyo ang aking Ama. Bakit ni minsan na hindi nila ipinangaral sa amin yon? Sa katagalan po ng aking pagsisimba at pakikinig sa kanila ng mga mangaral ng simbahan, malaki po ang aking nadamang paginanakit at kalungkutan dahil dito sa bagay na ito na hindi ko nalaman sa kanila. Pero nung ako po'y nakarinig sa isang tunay na nakakilala sa ating Panginoon Diyos, laking pasasalamat ko po. Ngayon ay alam ko na ang katotohanan. Ako naman po ay ipinanganak na isang Katoliko. Na sa pagiging Katoliko, ang alam namin ay nakilala namin ang ating Panginoong Jesucristo. At sa pagbibigay po ng pagkakataon sa akin, ako po ay napasama sa mga Pentecostal Charismatic. Dahil po sa matagal din ang pagbabasa ko ng banal na aklat at kasama ko ang mga Pentecostal Charismatic, ito pong pagsaway ng Panginoon ay hindi ko narinig, ipinangaral o aking napagmasdan sa pagbabasa ko ng banal na aklat. Alam po ba ninyo kung paano ko nakita ito? Narinig ko ito sa isang programa sa radyo na inaanapan ko ng mali. Tingnan po ninyo ang pagmamahal ng Diyos. Inaanapan ko ng mali, dito ko narinig itong saway ng Panginoon. Dahil ang alam po namin, pinangangaral ng aming tagapagturo, kilala namin ang Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo ay aming pinaniniwalaang sinasamba rin namin at ang banal na Espiritu. Pero ito saway na ito, bakit hindi ko narinig sa Kanya? Narinig ko sa mga tunay na anak ng Diyos na hindi ko po alam noon. Pero itong pagkakitang ito, kapatid na nakikinig, hindi po biro ang ipinakita ng Diyos sa akin. Dahil marami ang nakababasa nito, marami ang nakakarinig. Sila po ba ay nakitang napakalaga ito? Ako nakita kong napakalaga dahil nung marinig ko, pinuntaan ko agad ang aking tagapagturo. Pastor, sabi ko, tama po, kinikilala natin ang Panginoong Jesucristo. Bakit ang Amang Diyos misteryoso sa atin? Dito po sabi niya, kung kilala natin ang Panginoon, dapat kilala natin ang Amang Diyos. Ang sabi po niya, sapat na ang ibinigay ng Diyos sa atin, sabi niya. Huwag kang makinig dyan, may demonyo yan. Pero dahil yun palang napansin kong yan, iba pala ang nagbigay sa akin, ang Diyos. Bakit ipinakita ng Diyos na napakalaga itong saway na ito? Sa maraming nakikinig, sa maraming nagbabasa, hindi po nila nakita yan. Isa na ang aking tagapagturo. Isa na ang marami kong kasama sa mga Pentecostal. Bakit hindi nila nakitang napakalaga yan? Dahil kung makikita mo pong napakalaga yan, ito pala ang susi para magpakababa ka, para sabihin mo sa Diyos, Panginoon, hindi ka po namin nakikilala. Tulungan mo kami, ihayag mo sa amin. Alam po ba ninyo kayong nakikinig? Napakalagang tanggapin mo ang saway ng Diyos. Kapag sinabi mong, tama po kayo, hindi ko alam. Inihayag po ng Diyos ang kanyang sarili sa akin. Hindi lang sino man sa mga tunay na anak ng Diyos. Ito po malakas ko sasabihin, hindi pwedeng ihayag ng tao ang Diyos sa tao. Ang Diyos ang pwede lamang magayag sa Kanya. Kaya, napakalaking biyaya ang ibinigay ng Diyos sa akin. Dahil doon sa pinangalagaan ko ang saway ng Diyos, hindi lang pala ituturo kung ano ang saway niya, inihayag niya ang kanyang sarili. At marami po, unti-unti mula nang makita ng Diyos na tinatanggap ko ang katotohanan sa salita niya, isa na po ang paghahayag niya na kung sino siya, kung ano ang kanyang salita, at doon po, unti-unti, tinutulungan ako kung paano ko tanggapin at manabik ako sa mga katotohanan sa kanyang salita, na ito po ay kinainisan ko nang nakikita ng Diyos na ako'y napakataas. Tinatanggap ko ang turo ng tao at pinaniniwalaan ko ang aking damdamin at kaisipan. Kaya, di po ba pwedeng pasalamatan ng Diyos diyan?
na ihayag niya ang mga saway niya sa iyo. Yun lamang po. Kaibigang nagtanong, alam namin na kaya mo naitanong itong tungkol sa prayer rally ay dahil sa nakikita mong kalagayan ng ating bayan. Isang kalagayan na nakikita ng mga taong mulat na hindi ito mabuting kalagayan. Iyon ang nakikita ng mga obispo at ng mga sekta at iba't ibang religious leaders. Pero alam mo ba na mayroon itong kahalintulad na kalagayan sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo? Dahil noon ang Israel ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Roma, kaya nga mayroong Roman governor, si Poncio Pilato. At malakas ang political activism ng panahong yan na tinatawag nilang Zealots. At mayroong taong nangangalang Simon the Zealot. Dahil nakikita ng mga Hudyo ang kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo at naririnig nila sa Kanya kapag sinasabi niyang siya ang hari ng mga Hudyo. Kaya pinupuwersa siya na iluklok bilang kanilang hari. Pero ang ating Panginoon ay tumanggi at umiwas. At ang sabi niya sa kanila, ang aking kaharian ay wala rito. Dito po sa ating narinig, maliwanag po ngayon na nakatuon ang pansin ng ating Panginoong Jesucristo sa ikaliligtas ng kaluluwa. Dahil kasama sila sa itinatayong kaharian ng ating Panginoon. At tungkol sa saway ng ating Panginoong Jesucristo sa John 8:19, yun lamang tunay na hindi na nasasaway doon ang siyang nakapasok sa kawan ng ating Panginoon. Dahil nakilala na nga ang ating Panginoong Jesucristo. At hindi na naging misteryoso ang Amang Diyos sa kanila. At ngayong tunay na nakilala nila ang Panginoong Jesucristo, ay naibalik na sa kanila ang halaman ng buhay. Kaya kawangis na nila ngayon ang Panginoong Jesucristo. Dahil kung paano tupa ang ating Panginoon, ay ganun din sila natupa na. Kaya sila ay nagkakaunawaan na. Iyon po ang pundasyon ng tunay na Kristyanismo. Efeso 2:20, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ang mga propeta, na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa panulok. Ibinigay po sa atin ng Diyos ang batayan kung ano ang bumubuo sa tunay na Kristyanismo. Ang mga apostoles bilang pundasyon at ang ating Panginoong Jesucristo bilang namumuno. Ngayon pong ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang batayan. Balikan po natin muli ang sitwasyong pampolitika noon, hambing sa sitwasyong pampolitika natin ngayon. Sa kalagayan po ng ating bayan ngayon, sino ang hindi naghahangad sa atin ng kaayusan, kabutihan, at kaunlaran? Kaya nga, ninanasa po nating alisin ang mga tiwali at kasamaan sa gobyerno. Ang mga alagad naman, bilang mabuting mamamayan at pundasyon ng tunay na Kristyanismo, hindi rin ba sila naghangad ng kabutihan sa Israel? Sinong magsasabing hindi? Siyempre, ganun din ang kanilang hangad sa kanilang lugar. Anong ginawa nila? Ang ating Panginoong Jesucristo, bilang namumuno, kumilos ba siya para tuluyang ihiwalay ang Israel sa Roma? Wala po tayong makikita. Si Simon, na isa sa apostoles ng ating Panginoon, hindi po si Simon Pedro, kundi si Simon na isang aktivista na tinatawag na Zealot, dahil po noong panahong iyon, ang mga activist ay tinatawag na Zealots.
Sila po yung political activist na lumalaban sa Roma. Pero bilang aktivista, meron po ba tayong narinig sa kanya na kinumbinsi niya ang ating Panginoong Hesukristo at ang mga kasama niyang apostoles na sila ay mag-aklas laban sa Roma? Walang nakasulat. Ang ibig sabihin, sinunod niya ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, ibigay kay Cesar ang kay Cesar at ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Sa makatwid, si Simon Dasilot ay sumama sa mga kasama niyang aktivista. Pero ang kawan, hindi sila kumilos. Pero si Simon Pedro, si Juan, si Santiago, wala ba silang concern sa kanilang bayang Israel? Ang sagot, hindi rin ba nila sinunod yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na ibigay ang kay Cesar at ibigay ang sa Diyos? Kung ano ang makakabuti kay Cesar, ay ibigay kay Cesar. Kaya ito po palang mga sinabi natin na si Simon Pedro, si Juan at si Santiago ay sumama rin sila para sa kapakanan ng bayan. Dahil ang kapakanan ng bayan, ito ay nauukol sa physical life, kung saan inaasahan ng Diyos na sa pagbibigay sa isip ng tao, kailangan niya itong gamitin. At ganoon din ang lakas ng katawan, dahil hindi pwedeng iasa sa Diyos ang pakinabang ng laman. Dahil ayon po sa John 6:63, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Isa pong katotohanan, natatanggapin kaya ng mga tao? Kaya kayang tanggapin ng tao na talagang hindi po pwedeng iasa sa Diyos ang pakinabang ng ating katawan? Kaya ang sinabi ng Diyos sa 2 Chronicle 7:14, pakinggan po muna natin. 2 Chronica 7:14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba, dumalangin, at hanapin ang aking muka, at talikuran ng kanilang masamang mga lakad, akin nga didinggin sa langit, at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Sa tingin po ng tao, napakaliwanag po niyan. Nasaan yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa John 6:63 na walang pakinabang ang laman o katawan? Dahil hanggang sementeryo lang yan. At hindi aani ang Diyos ng mga katawan, kundi ng mga kaluluwa. Tugma po yan sa sinabi ng Diyos sa 2 Corinthians 4:18 na hindi yung nakikita, dahil ang nakikita ng mata ay temporal, pero yung hindi nakikita ng mata, yan ay eternal. 2 Corinthians 4:18. Samantalang kami inagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, tatapot ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Sa ipinakitang daan ng ating Panginoon tungkol sa sitwasyong pampolitika noon at sa sitwasyong pampolitika ngayon, hindi pa ba maliwanag kung ano ang dapat gawin ng mga tunay na Kristiyano? Kaya ano ang inaasahan ninyo sa amin? Alam po ninyo na ang ipinapahayag at naririnig ninyo sa amin ay ang tunay na Kristyanismo. Kung itatanong po natin ang tungkol sa prayer rally, itanong po natin yan sa ating Panginoong Hesukristo, ano kaya ang isasagot niya? Ang sagot po ng ating Panginoon, tatanungin ko rin sila, Panginoon, ano pong itatanong niyo sa kanila? Ganito ang aking tanong, ako si Hesukristo, nakikilala ba ninyo ako? Panginoon, wala po yata ang sasagot na hindi kayo kilala. Siguradong ang isasagot nila sa inyo
kilala nila kayo. Ang sunod na tanong ko sa kanila, kung kilala ninyo ako, kilala nyo ba ang aking Ama? Kayo pong sumasama sa mga prayer rallies, kayo na po ang bahalang sumagot sa ating Panginoong Hesukristo. Sa atin naman, kapatid, dahil inaangkin nating tunay nga nating nakilala ang Panginoong Hesukristo, dahil hindi na misteryoso sa atin ang Ama, ano naman ang inaasahan ng Diyos sa atin ngayon? Dahil po binigyan nga ng Diyos ang tao ng isip at inaasahan niyang gamitin ito, ganyan po namin pinag-iisipan kung tunay nga bang makakabuti sa bayan ang gagawing rally. Sasali po kami, pero individual na desisyon po yan. Kami ay magiging katulad ni Simon Dasilot. At kung kami man po ay sasali sa rally, nakakalungkot pong sabihin, pero hindi po namin tatawaging prayer rally yan, kundi political rally. Dahil kami po ay hindi nakasama dito sa saway ng ating Panginoon na mababasa sa Isaias 29:13 hanggang 14. Isaias 29:13-14. At sinabi ng Panginoon, yamang ang bayang ito ay lumapit sa akin, at pinapupurihan ako ng kanilang bibig at ang kanilang mga labi. Ngunit inilayo ang kanilang puso sa akin, at ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na itinuro sa kanila. Dahil dito, narito, pasisimulan kong gawin ang isang kagilagilalas na gawa sa gitna ng bayang ito. Isang kagilagilalas na gawa at kamangha-mangha, at ang karunungan ng kanilang mga pantas ay mapapawi, at ang unawa ng kanilang mabait ay malilingid. Tama nga po, dahil naririnig natin ang pangalan ng Diyos sa mga nagrarally, pero ayon sa Panginoon, hindi man pala yon katanggap-tanggap sa Kanya, dahil nalalaman niya ang kanilang kaisipan at ang kanilang puso. Kung marami lamang po tayong oras, maraming ilalantad ang ating Panginoong Hesukristo tungkol sa Kristyanismo ngayon, batay sa itinayo niyang tunay na Kristyanismo noon. Kaya, kaibigang nagtanong, dito sa iyong ipinadalang kahilingan sa amin, kami ay lubos na nagpapasalamat dahil ito ay isang pambukas ng mata at ng nilalaman ng puso. Kung nanaisin lamang ng mga tao ngayon na tunay na magpapakababa sa harapan ng Diyos, maliban sa pupwede din silang sumali sa mga rallies, ay makikilala rin pa rin nila kung sino ang Diyos o ang Panginoong Hesukristo. Pero kung patuloy na magmamatigas at magmamataas ang tao sa Diyos, ang sabi nga ng Panginoon, maging ang kanyang panalangin ay karumaldumal sa akin. Kawikaan 28:9. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumaldumal. Ako po yung oneness na nagpatutuo kanina. Pagkatapos ko pong marinig ang kapahayagan ng Diyos tungkol sa nagtanong tungkol sa prayer rally. Bagamat hindi kami sumasali sa prayer rally, pero pinapanalangin naman namin sila. Dahil inilalayo namin ang aming mga tainga sa masakit na katotohanan sa salita ng Diyos, gaya ng John 6:63. Ang amin palang panalangin ay karumaldumal sa Diyos. Samantala, doon po sa internet, pwede pa rin po kayong magbasa ng mga articles natin doon. Ang website po natin, www.purechristianity.org. Small letter lahat po yon at one word lang. Tayo po ngayon ay magpasalamat. Panginoon, marami pong salamat nang kami po ay magpakababa sa inyong harapan, ay ipinakita ninyo sa amin ang isang dividing line
na naghihiwalay para sa aming spiritual na buhay at sa aming physical na buhay. Kung sa amin pong spiritual na buhay ay hindi namin gamitin ang aming isip at ang aming sariling kakayahan, kundi lubusan kaming magdepende sa inyo, Panginoon. Pero sa amin po palang physical na buhay, kailangan po naming gamitin yan. Kailangan po naming isipin kung ano ang makakabuti sa aming physical na buhay. At hindi po namin pala ito dapat iasa sa inyo. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.